Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Alhamdulillah, muli na naman tayong magsasama sa araling pampasaya, araling pampasigla, at araling pampatalino. Ito ang Araling Panlipunan 4. Muling nagbabalik sa inyo si Teacher Lisa, ang inyong makakasama at magiging gabay sa pag-aaral ng ating leksyon ngayong araw. Handa na ba kayong masaliksik ang bago natin aralin ngayon? Very good! That's great! Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Ngayong araw, ating aalamin ang balangkas o istruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa araling ito, sasagutin natin ang tanong na sino-sino ang bumubuo sa pamahalaan ng Pilipinas? Ano ang kanilang iba't ibang tungkulin na ginagampanan? Sa nakaraang aralin, napag-aralan natin na ang pamahalaan ay mayroong tatlong sangay. Una ay ang tagapagpaganap, pangalawa ay ang tagapagbatas, at ang pangatlo ay ang tagapaghukom. Ang bawat sangay ay may tungkuling ginagampanan na ating alamin sa aralin ito. Sangay ng tagapagpaganap. Ito ay binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, at Gabinete. Pangulo. Tumatayong pinuno ng Estado, pinuno ng pamahalaan at punong kumander ng sandatahang lakas. Kinakatawan din ng Pangulo ang bansa sa iba pang mga bansa sa daigdig. Malacanang ang kanyang opisyal na tanggapan. Pangalawang Pangulo. Maaaring pumalit sa Pangulo kung ito ay namatay o hindi na karapat-dapat sa kanyang tungkulin. Sa paghalili sa Pangulo, ang Pangalawang Pangulo ang gumaganap ng mga tungkulin na iniwan ng Pangulo. Sa ilalim ng sangay na tagapagpaganap na pinamumunuan ng Pangulo ay ang Gabinete na binubuo ng iba't ibang ahensya o kagawaran. Ang bawat kagawaran ay pinamumunuan ng isang kalihim na katulong ng Pangulo sa pagpapatupad ng mga pambansang programa at proyekto. Narito ang mga ahensya sa ilalim ng sangay ng tagapagpaganap. Kagawaran ng Agrikultura, Department of Agriculture or DA. Ito ang nangangasiwa sa mga usapin at programa hinggil sa agrikultura ng ating bansa. Kagawaran ng Edukasyon, Department of Education or DepEd. Ito ang nangangasiwa at nagpapatupad ng mga programa sa edukasyon sa bansa, maging publiko o pribadong paaralan man. Kagawaran ng Paggawa at Empleyo, Department of Labor and Employment or DOLE. Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa sa loob o labas man ng ating bansa. Kagawaran ng Pananalapi, Department of Finance or DOF. Ito ang nangangasiwa sa mga usaping may kinalaman sa pananalapi ng bansa. Kagawaran ng Katarungan, Department of Justice or DOJ. Ito ang nangangasiwa sa mga usaping may kaugnayan sa hustisya gaya ng pagkakaloob ng payong legal sa mga usapin sa pamahalaan at pagkakaloob ng parol o ang pansamantala o lubos na paglaya ng isang bilanggo. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, Department of Foreign Affairs or DFA. Lahat ng mga usapin sa ugnayang panlabas ng bansa, maging ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino sa labas ng bansa ay pinangangasiwaan ng kagawaran ito. Kagawaran ng Pagawaing Pambayan at Lansangan, Department of Public Works and Highways or DPWH. Ang pangangasiwa sa mga programang infraestruktura tulad ng mga gusali, daan at tulay ay nasa ilalim ng kagawaran ito. Kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Department of National Defense or DND. Ito ang naatasang manguna sa pangangasiwa at pangangalaga sa seguridad ng ating bansa. Kagawaran ng Kalusugan, Department of Health or DOH. Ang ahensyang ito ang nangunguna sa pangangalaga sa kapakanang pangkalusugan ng mga mamamayan ng ating bansa. Kagawaran ng Industriya at Kalakalan, Department of Trade and Industry or DTI.
Ang mga usapin hinggil sa pagpapaunlad ng kalakalan at industriya ng bansa ay pinamumunuan ng ahensyang ito. Kagawaran ng Panlipunang Paglilingkod at Pagpapaunlad, Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ang ahensyang ito ang nangangasiwa at nagkakaloob ng iba't ibang serbisyong panlipunan lalo na sa mga kapuspalad na mamamayan. Kagawaran ng Reformang Pansakahan, Department of Agricultural Reform or DAR. Ipinapatupad ng ahensyang ito ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa mga reformang agraryo. Kagawaran ng Likas na Yaman at Kapaligiran, Department of Environment and Natural Resources or DENR. Kabilang sa mga gawain ng ahensyang ito ang pagtiyak na napangangalagaan ang mga likas na yaman ng ating bansa. Kagawaran ng Interior at Lokal na Pamahalaan, Department of the Interior and Local Government or DILG. Ang ahensyang ito ang namamahala sa mga usaping may kinalaman sa mga lokal na pamahalaan. Kagawaran ng Turismo, Department of Tourism or DOT. Ito ang ahensyang nangangasiwa sa mga usaping kaugnay ng turismo o pagpapakilala tungkol sa Pilipinas sa loob at labas man ng ating bansa. Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon, Department of Transportation and Communication or DOTC. Pinagtutuunan ng ahensyang ito ang pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon ng ating bansa. Kagawaran ng Enerhiya o Department of Energy or DOE. Ito ang kagawaran na nangangasiwa sa tiyak na pagkakaroon ng sapat na tustos na kuryente sa ating bansa. Kagawaran ng Budget at Pamamahala, Department of Budget and Management or DBM. Ang pamamahala sa tamang paggastos ng pamahalaan sa kabanito ang pangunahing gawain ng ahensyang ito. Sangay ng tagapagbatas. Ito ay binubuo ng dalawang kapulungan. Una ay ang Senado, pangalawa ay ang kapulungan ng mga kinatawan. Senado. Ito ay binubuo ng 24 na senador. Kalahati sa mga ito ay tuwirang inihahalal tuwing 3 taon at manunungkulan sa loob ng 6 na taon. 2 beses lamang sila maaaring maihalal. Pinamumunuan ng Senado ng Pangulo ng Senado na kadalasang nanggagaling sa mayorya o partido na nakararaming miyembro sa Senado. Ang kapulungan ng mga kinatawan ay binubuo naman ng mga kinatawan ng mga distrito sa buong bansa at ng mga miyembro ng party list ng iba't ibang sektor. Maninilbihan sila sa distritong kanilang kinabibilangan sa loob ng 3 taon at maaari silang mahalal muli sa ikalawang pagkakataon. Ang mga kinatawan ay pinamumunuan ng isang speaker na inihalal din ng mga kinatawan. Sangay ng tagapaghukom. Ito ay pinamumunuan ng Korte Suprema o kataas-taasang hukuman. Binubuo ito ng isang punong mahistrado at 14 na katulong na mahistrado. Maaaring manungkulan ang mga mahistrado hanggang sumapit sila sa gulang na 70. Ang Court of Appeals o Sandigang Bayan ay isang espesyal na hukuman para sa mga opisyal ng pamahalaan na may kaso ng korupsyon. Mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay pinamumunuan ng mga alkalde ng bawat lungsod o bayan na direktang inihalal ng mga nasasakupang lungsod o bayan. Inihahalal sila tuwing 3 taon at maaaring manungkulan hanggang 3 termino. At dyan nagtatapos ang ating leksyon ngayong araw. Naintindihan mga bata? Alhamdulillah! At naintindihan nyo ang ating leksyon ngayong araw. Karangalan kong ibahagi sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa ating leksyon ngayon. Umaasa akong marami kayong natutunan at nabaong aral. Naway pagpalain pa kayo ng may kapal na mawili pang muli sa ating mga susunod na aralin. Muli, ako si Teacher Nisa, nagpapaalala na ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa paaralan. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!